Sop, saka pupunta? Muli ka. Don't worry. Ipagpe-pray lang kita. Napaganda po ng gospel sa araw na to. At ito po yung nais kong ibahagi sa araw na to. At ito po hinango natin kay San Marcos, Kabanata 1, talata 1 hanggang 20. At ang patungkol po ito sa talinghaga sa maghahasik, ang layunin ng talinghaga, at ang paliwanag ni Jesus sa talinghaga ng mga hasik. Sa gospel, kapatid, makita natin na may 4 na hinasikan yung magsasaka. Una yung sa daan, pangalawa doon sa batuhan, pangatlo doon sa dawagan, at ang pang-4 ay doon sa matabang lupa. Pero dito po tayo magko-concentrate. Dito po tayo sa batuhan. Sabi rito, kapatid, may binhi namang nalaglag sa batuhan. Agad sumibol iyon, sapagkat magnipis lamang ang lupa doon, ngunit nang tumindi ang sikat ng araw, nalanta at natuyo. Sa bandang ilalim, isama natin ito at ialay natin ito yung sa paalala ng Panginoon. Sinabi pa ni Jesus, ang may pandinig ay makinig. No question tayo doon sa nalaglag doon sa batuhang lupa, doon sa kalsada. Dahil tinuka daw ito ng ibon, nawala na. Yung sa dawagan naman, kasabay niyang tumubo yung mga damo, kaya nag-battle, nahirapan. Yung pang-4, mabigat yun. Yun yung pinaka, the chosen one, o yung pinili talaga, o yung mga ginamit ng Panginoon, yung mga nalaglag doon sa mabuting lupa. Pero dito tayo sa dawagan. Ito kasi yung madalas na pinagdadaanan ng mga mananampalatayang Pilipino. At baka tayo to, o baka nasa stage tayo ng dawagan. Ang sabi rito, ito daw yung mga nakapakinig ng salita ng Diyos. Pero dahil sa tindi ng init ng araw, agad itong natuyo. Kapatid, sabi rito, kapag sa bandang ilalim, makinig ang may pandinig. Maraming mananampalataya sa ngayon na nasa status ng battle, nasa status ng problema, na hanggang ngayon ay hirap na hirap makausad. May mga mananampalataya na gustong maglingkod sa ating Panginoon. Pero dahil nga sa kanilang pinagdadaanan, mas minarapat nila na tignan ang problema kaysa sa pag-ibig ng Diyos, kaysa manalig sa Panginoon, kaysa magtiwala, kaysa ibigin ng Panginoon at paglingkuran ito. Kapatid, mahirap po maghusga, mahirap po humatol, mahirap natin kumpara na dapat na natili ka sa grasya ng Panginoon, na natili ka doon sa matabang lupa. Paano nga kung nasa status tayo ng crucial, kung nasa status tayo ng problema, na kung saan nasa init tayo ng araw, na nasa ilalim tayo ng kadiliman. Pero may solusyon po, kapatid. Anong sabi ron? Makinig ang may pandinig. Yes, may problema tayo. Yes, we are in a crucial situation. Yes, maharap tayo sa mga matinding pagsubok. Pero hanggat may salita ng Diyos, hanggat may nagpapahayag, hanggat nakikinig ka, naniniwala tayo na ang salita ng Diyos ay isang double blade. Makapangyarihan, hindi lamang tumatagos sa laman, kung hindi ito'y tumatagos sa espiritu. Dalawang hamon po ang dapat natin pagtuunan ngayon. Unang-una, sa mga mananampalataya na ginagamit ng Diyos. Kapatid, kung parang tinatamad ka na, kung parang naduduwag ka na, kung parang nawawala ka na ng pag-asa, nawari bagang walang nangyayari sa ginagawa mo, sa pagpapahayag mo ng mabuting balita, kapatid, nagkakamali ka. Ang salita ng Diyos ay mananatiling salita ng Diyos at may kapangyarihan sa salita ng Diyos. Kaya magpatuloy ka lang, sapagkat maraming nangangailangan ng salita ng Diyos, at naniniwala tayo na in every word of God there is a miracle, na kumikilos ang Diyos sa bawat salitang kanyang binibitawan sa pamamagitan ng Biblia. Pangalawang hamon, kung ikaw naman ngayon yung nasa tindi ng init ng araw, ikaw ngayon yung nasa status ng problema, nawawalan ng pag-asa, kapatid, mas lalo kang manatili sa grasya ng Panginoon. Mas lalo mong basahin ang salita ng Diyos. Mas lalo kang makinig sa Word of God. Bakit? Sapagkat ito ang siyang pipino. Ito ang siyang magbibigay ng masustansyang lupa sa iyo, upang nang sa ganon, sa bawat pag-usbong mo doon sa batuhan, na may struggle man, na may problema man, na may challenge man, kapatid,
Ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng sustansya. Ang Diyos ang magpo-provide sa iyo. Ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng kapangyarihan para paglabanan ng mga problema na yan. Kapatid, may problema kang haharapin. Yes, tayo yung hinasik doon sa batuhan. Lahat naman ay dumadaan sa batuhan. Lahat naman ay dumadaan sa problema. Lahat naman ay may challenge. Pero makakayanan natin ito kung hihingi tayo ng tulong sa makapangyarihang pangalang Yesus sa pamamagitan ng pagbabasa at pakikinig ng kanyang salita. Kapatid, kapit lang. Kapatid, patuloy makinig sapagkat may kapangyarihan sa kanyang salita. Tulad ng pangako ng Panginoon, ano man ang imposible sa tao, imposible sa Diyos. Kaya kung sasabihin sa ng tao, wala na. Matutuyo ka na dyan dahil nahulog ka sa batuhan. Kapatid, sasabihin sa ng tao, pero hindi. Walang imposible sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya kang sustentuhan, kaya kang i-provide ng mas matabang lupa upang nang sa ganon, kahit may bato dyan, mananatili kang nakatayo, nakatatag, tutubo, uusbong at magiging isang matatag na puno na mamumunga at pwedeng pamunggaran ng ibang ibon o yung mga tao na lalapit sa ilalim mo. Kapatid, kapit lang, laban lang, mahal ka ng Diyos. Let us pray. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Lord, thank you Lord sa pagpapaalala mo na kami ngayon ay nasa status ng problema. Na kami nahulog o inasik mo sa mga batuhan. Hindi dahil gusto mong masaktan kami, mahirapan kami. Kung hindi gusto mong maranasan namin o ma-experience namin ang providence mo, ang biyaya mo, ang pag-ibig mo at ang pagmamahal mo. At alam namin, Panginoon, kung mananatili kami sa iyong salita, walang imposible sa iyong kapangyarihan. Makakayanan namin mapagtagumpayan ito. Yes, may problema. Yes, may struggle. Yes, may balakid. Yes, may mga bato. Pero sa pangalan mo, walang imposible. Victory upon victory, blessing upon blessing, and miracle upon miracle. Sinusuko na po namin ang lahat ng ito na may pagpupuri pa salamat sa matamis na pangalan ni Jesus aming Panginoon. Amen. The Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Kapatid, mapalad ka sapagkat nahuli ka ni Kristo. God bless. Huli ka.